Nagsimula ang kwentong ito sa isang liblib na kagubatan kung saan may naninirahan isang nilalang. Ito ay ang buwaya. Napakalaki nito at palangoy-langoy ito sa tubig. Sa isang parte ng gubat ay may mga nakatayong tent. May naninirahan ditong dalawang lalaki. Ito ay sina Shane at Trig. Sila ay nagmamadali at inilalagay sa bag ang mga pakete ng droga. Nagmadali sina Shane at Trig. Pagkatapos nilang ilagay ang mga pakete ng droga sa bag, tumakbo na sila, ngunit hindi pa sila nakakalayo dahil hinarang sila ng pulis. Tinutukan sila ng stun gun at pinataas ang mga kamay at ipinalagay nila ito sa ulo. Kumilos si Trig ng masama kaya binaril ito ng stun gun. Nakuryente ito. Sinuntok naman ni Shane ang isang pulis, tumakbo si Shane at Trig sa gubat. Tumayo ang pulis at tumawag ito ng backup. Hinabol na sila ni Shane at Trig. Tumakbo si Trig at nahulog ang pakete ng droga nito. Kaya huminto ito para dumampot ng nahulog saka tumakbo na ulit. Wala nang pupuntahan si Shane dahil puro tubig na ang madadaanan niya. Naghanap siya ng ibang daan pero wala siyang nakita kaya sinubukan niyang dumaan sa tubig. Natapon ang pakete ng droga sa bag ni Shane. Nakain ito ng buhaya at namula ang mata nito at naging agresibo. Tinutukan ng pulis ng baril si Shane. Bigla namang umatake ang buhaya at kinagat si Shane. Hindi makapaniwala ang pulis. Hinanap naman ng buhaya ang amoy ng droga at napadpad ito kung saan naroroon si Trig. Kinain ng buhaya ang pulis at hindi makapaniwala si Trig. Tumakbo ito palayo at tumakas. Inimbestigahan nila ang lawa kung saan nakita ang buhaya. Isang lalaki ang dumating. Ito ay si Dante Williams. Ito ay isang pulis din. Sinundo ito ng sheriff at sinakay sa kots niya. Habang nasa kots sila ay nag-uusap sila. Pumunta sila sa isang bar. Nakarating na sila sa bar at sa bar na iyon ay naroon ang mayor. Nagsalita ito. Natapos na magsalita ang mayor at nagpalakpakan na ang lahat. Nilapitan ito ng sheriff para batiin. Nagpadala ang sheriff ng tao para tingnan ang buhaya. Ito ay si Bithlo. Si Bithlo ay may dalang baril at isang plastik na may mga manok na patay. Sinusuri ni Bithlo ang bawat daan dahil maaaring atakihin siya ng buhaya. Naglabas si Bithlo ng isang drone para tingnan ang lawa. Pinandar niya ito at pinunta sa lawa. Habang nililipad ng drone ang lawa ay nagpakita ang buhaya. Napakalaki nito at inattack nito ang drone ni Bithlo. Nasira ang drone niya. Nagmadali siyang umalis doon si Bithlo. Nilagay niya ang mga gamit niya sa bag at habang nilalagay niya ito ay nasa likod na niya ang buhaya. Narinig ni Bithlo ang buhaya kaya dahan-dahan siyang tumingin sa likod. Nagulat at natakot si Bithlo. Hinagisan niya ito ng karne pero hindi ito kinain ng buhaya. Tumakbo si Bithlo para makatakas. Tumunog ang radyo ni Bithlo at kinausap siya ng sheriff. Sinabi ni Bithlo na sobrang laki ng buhaya at hindi niya kaya ito. Pinabalik naman ng sheriff si Bithlo. Pinuntahan ng sheriff ang mayor at sinabi ang sitwasyon. Naiintindihan ito ng mayor at sinabi nito na may mga profesional na siyang pinadala para patayin o tugisin ang buhaya. Pumunta sa kagubatan ang mga profesional na pinadala ng mayor. Bumaba sila sa kanilang bangka at naglakad. May dalang baril ang mga ito. Habang naglalakad sila, nakita nila ang buhaya. Binaril nila ito, ngunit hindi ito tinamaan ng bala. Tumakbo sila papunta sa bangka. Binabaril nila ito. Hinahabol sila ng buhaya at nadapa ang isang babae. Hinila ito ng isang lalaki, mabigat ang babae, kaya nahihirapan ang lalaki. Kinagat ng buhaya ang paa ng babae at naputol ito. Kinagat na ng buhaya ang buong katawan ng babae at namatay ito. Sumakay na sa bangka ang lalaki at pinapaandar ito, ngunit ayaw nitong umandar. Inatake siya ng buhaya, tumalon ito at kinagat ang ulo niya. Namatay ang lalaki. Nakarating na sa bar si Bithlo at nakita niya si Dante Williams. Nagkamustahan ang dalawa at nag-usap. May mga taong gumagamit ng iligal na droga sa isang bahay malapit sa ilog. Nilalabas ng lalaki ang bag na may lamang mga pakete ng iligal na droga at inilagay ito sa kayak. Nalaglag ang isang pakete ng droga sa sahig. Nakita ito ng babae at pinagsabihan ang lalaki. Kinuha naman ito ng lalaki at inilagay ulit sa bag. Inilagay ito ng lalaki sa kayak at muling nalaglag ang pakete ng droga sa tubig. Naamoy ito ng buhaya at pinuntahan ito. Nakita ng babae na papalapit na ang buhaya. Sinigawan niya ang lalaki pero huli na ang lahat. Nakain na ng buhaya ang lalaki.
Pumasok naman sa loob ang babae at lumabas ang lalaki at binaril ang buwaya. Tumakbo ang lalaki at hinabol ito ng buwaya. Umakyat ang lalaki sa cell tower. Umakyat din ang buwaya at kinagat ang paa nito. Natumba na ang cell tower dahil sa bigat ng buwaya. Nagradyo ang sheriff kay Dante Williams na nakita nila ang nangyari mula sa malayo. Nagpunta sila sa bar at nag-usap tungkol sa buwaya. Dito nila nalaman na ang dahilan kung bakit nagiging bayolente ang buwaya ay dahil sa droga. Pinuntahan nila ang mayor. Naghahanda naman ang mayor ng isang tour para sa mga bisita niya na manggagaling sa ibang lugar. Kinausap nila ito tungkol sa buwaya. Nagreklamo ang mayor dahil wala silang internet. Sinabi ni Dante Williams na nasira ng buwaya ang cell tower at marami nang namamatay. Sinabi ni Dante Williams na nung una ay wala namang mga krimen at gumagamit ng iligal na droga sa bayan nila. Sinisisi nila ang mayor dahil pabaya ito sa kanyang termino. Habang nag-uusap sila ay biglang may narinig silang pagsabog mula sa malayo. Hinihinala nila na natagpuan na ng buwaya ang meth lab kung saan ginagawa ang mga droga. Nagmadali silang puntahan yun. Inutusan ng sheriff ang babae na sabihin sa mga tao na walang pupunta sa tubig dahil delikado ito. Pinuntahan na nila ang meth lab. Si Mayor ay nasa isang tindahan ng prutas. Pinuntahan ito ni sheriff at nag-usap sila. Pumunta naman ang babae sa bar kung saan siya nagtatrabaho. Tinanong niya ang kanyang tatay kung mayroon bang nag-check-in sa hotel nila na hindi taga doon o isang turista. Sinabi ng kanyang tatay na meron at ito ay nasa room 14 na. Pinuntahan ito ng babae. Isang lalaki ang nababaliw sa loob ng kwartong iyon. Nahihilo ito at nagsasalita ito ng kung ano-ano. Naamoy ng buwaya ang dala nitong droga. Pinuntahan ito ng buwaya at sinira ang kahoy na pader nito. Nagtago ang lalaki sa ilalim ng kama. Narinig ng babae ang mga kalabugan sa loob ng kwarto at sinusubukan nitong buksan ang pinto pero nakalock ito. Akala ng lalaki ay umalis na ang buwaya kaya nakampante ito. Nilunok ito ng buwaya ng buo. Umalis na ang buwaya. Nabuksan na ng babae ang pinto at nadatnan niya ang butas kung saan pumasok ang buwaya. Nakita din ng babae ang mga naglalaglagang mga gamit sa loob. Tumakbo ang babae palabas ng hotel. Sakto namang dumating sila sheriff. Sinabi ng babae na naroon ang buwaya. Pinagbabaril nila ito pero hindi ito natatablan ng bala. Sinabi ni Bithlo na barilin ito sa ilong dahil ito ang kahinaan ng buwaya. Natamaan nila ito sa ilong at mabilis na tumakbo ang buwaya palayo. Isang gabi ay may isang grupo na nagkakasayahan. Kaibigan ito ni Bithlo. Kasama ni Bithlo si Dante Williams. Nagpalit ng damit si Dante Williams para hindi ito pagkamalang pulis. Pumunta na sila sa nagkakasayahan. Kinamusta ng lalaki si Bithlo. Pinakilala naman ni Bithlo si Dante Williams sa mga kaibigan niya. Pinakilala niya si Dante Williams sa mga tao. Nagkaroon ng laro ng gabing iyon. Ito ay isang slap contest kung saan ilalaban si Dante Williams at ang pinakamalakas sa kanilang grupo. Nagsimula na ang contest at maunang sumampal ang lalaki. Sinampal si Dante Williams ng malakas. Natumba ito. Pagkakataon naman ni Dante Williams. Sinampal niya ang lalaki at muntik na itong matumba. Pagkakataon naman ng lalaki. Sinampal nito si Dante Williams at natumba ito at dumugo ang bibig. Pagkakataon na ni Dante. Sinampal niya ng malakas ang lalaki at natumba ito. Hindi na ito tumatayo. Nanalo si Dante Williams. Nakuha nila ang pera. Sinabi ni Dante Williams sa kaibigan ni Bithlo na kung pwede ay bigyan sila ng konting droga at isama sila kung saan naroroon ang bagong meth lab. Sinabi naman ng lalaki na hindi iyon libre. Sinabi naman ni Dante Williams na sa kanya na ang kalahati ng napanalunan nila. Nagkaroon sila ng deal. Dumating ang umaga at nagkita na sila Dante Williams at Bithlo kasama ang kaibigan ni Bithlo. Pumunta sila sa isang kagubatan at umakyat sila sa isang treehouse at nag-zipline. Biglang huminto ang zipline at nagsalita ang lalaking kaibigan ni Bithlo. Sinabi nito na kilala niya ang pagkatao ng dalawa. Babarilin na ng lalaki si Bithlo at Dante Williams. Tinutukan ito ng baril ng lalaki. Biglang dumating ang buwaya at kinain ang lalaking may hawak na baril. Tinalo nito ng buwaya at kinagat. Namatay ito. Tinanggal naman ni Dante Williams at Bithlo ang harness at nahulog sila. Tumakbo sila palayo. Si Mayor ay nasa bar at umiinom ng alak.
Sinabi ni Mayor na nagpadala siya ng mga profesional sa lawa para patayin ang buhaya pero namatay din ang mga ito. Sinabi ng Mayor na hindi ba nakikita ng mga tao ang effort na ginagawa niya para lang maging buhay ang bayan nila. Sinabi naman ng isang lalaki na nasa bar na nakikita nila yon pero may mga pagbabago lamang. Lumabas si Mayor sa bar at sumakay sa coach niya. Pumunta ito sa lawa at nagsaboy ng mesh sa tubig. Tinatawag nito ang buhaya. Tinutukan ito ng baril ni Mayor. Nagpakita na ang buhaya at pinagbabaril ito ni Mayor. Hindi ito natatabla ng bala. Umatras si Mayor at patuloy pa rin ito sa pagbaril. Dumating na si Sheriff at ang babae. Tinutulungan nila na barilin ang buhaya pero hindi ito tinatablan. Kinuha ng babae ang shotgun sa kotse ng Sheriff at binaril niya ito. Nakain na ng buhaya si Mayor at namatay ito. Nagplano sila Dante at ang mga kasama niya. Kinuha nila ang kanilang mga malalaking baril at pumunta sa lawa. Nakita nila na may mali sa mga bakal at sa lupa. Inangat nila ang bakal at biglang bumukas ang pinto. Pumasok sila at nakita ang meth lab. Nakita nila ang mga droga at ang mga taong na-suffocate sa loob ng meth lab. Patay na ang mga ito. Nagbago ang plano nila. Natuntun na ng buhaya ang meth lab at naghanda na sila. Nakapasok na ang buhaya. Pinagbabaril nila ito. Gumamit ng bazooka si Dante. Binaril niya ito sa bunganga at nakain ng buhaya ang bala. Sumabog ang buhaya at namatay ito. Akala nila ay namatay na ang buhaya kaya nag-celebrate sila. Natuloy ang parada at nag-aaliw na ang mga tao. Binalikan ni Bitlo ang lugar kung saan nila pinatay ang buhaya. Nakita ni Bitlo na ito ay naglalaho na. Napansin ni Bitlo na maliit ito. Sinabi ni Bitlo sa radyo na hindi iyon ang totoong buhaya. Hindi naririnig ang sinasabi ni Bitlo dahil maingay ang parada. Pinuntahan sila ni Bitlo gamit ang bangka. Nakita naman nila si Dante at ang buhaya na nasa parada. Nagkagulo ang mga tao at nagsitakbuhan ito. Binaril ni Sheriff ang buhaya kaya napansin ito nito. Nakain ang Sheriff at namatay ito. Nakita ito ni Dante at nanghina siya. Nakita ni Bitlo si Dante at ang babae. Pinasakay nila ito sa bangka. Nagplano sila kung paano nila ulit patayin ang buhaya. Sinabi ni Dante na kung mayroon pa bang natitirang droga. Sinabi naman ng babae na meron pa kaya kinuha nila ito para makuha ang atensyon ng buhaya. Inilublob ni Dante ito sa tubig at nakuha nito ang atensyon ng buhaya. Gamit ang mga paputok o fireworks, pinaputukan ito ng babae at ng lalaki, sumabog ang buhaya at namatay ito. Tumalo naman si Dante sa tubig. Hinahanap ito ni Bitlo at nang mahanap nila ito, hindi na ito humihinga dahil napuno na ito ng tubig. Nag-cellphone si Bitlo at biglang lumabas sa bibig ni Dante ang tubig. Buhay si Dante. Sa bandang huli, naglaan sila ng toast para kay Sheriff at dito na nagtatapos ang pelikulang recap movie. Mag-subscribe para sa higit pang mga iba't ibang videos mapapanood ninyo. Paki-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone.